Sa baryo ng San Vicente, ang pagkalalaki ay sinusukat sa kapal ng kalyo sa kamay, sa dami ng naiinom na gin sa kanto, at sa lakas ng boses na tila kulog kung mag-utos. Ngunit si Simon ay kabaligtaran ng lahat ng to. Siya ay may boses na kasing hinahon ng ihip ng hanging amihan at mga kamay na mas bihasa pa sa paghaplos ng mga talulot ng rosas kaysa sa paghawak ng itak. Ang kanyang bakuran ay isang paraiso ng mga makukulay na bulaklak, mga orkidya, gumamela, at ang paborito niyang sampagita. Para sa mga kalalakihan sa baryo, ang hilig ni Simon ay isang kapansanan. Simon, halika rito. Uminom ka ng alak nang tumapang ka naman. Hindi yung puro ka bulaklak dyan eh. Madalas na kantsaw ni Mang Isko, ang kinikilalang barako ng nayon. Susundan ito ng malalakas na tawanan ng iba pang kalalakihan. Binabae raw ang bulong ng ilan, at duwag naman ang paratang ng marami dahil kailanman ay hindi nakitang nakipag-away o nakipagbasag ulo si Simon. Ngumingiti lang siya, tumatango ng bahagya at nagpapatuloy sa pagdidilig. Isang mainit na hapon, nabulabog ang katahimikan ng San Vicente. Ang matinis na tili ni Aling Marta ay umalingaw-ngaw sa buong nayon. Nawawala ang kanyang bunso, ang sanggol na si Gabriel. Huling nakita ang bata na natutulog sa duyan sa silong ng puno ng kawayan, malapit sa pangpang ng sapa ng mga engkanto. Ang sapa ay isang lugar na iniiwasan ng lahat pagpatak ng dilim. Sinasabing doon naninirahan ng isang tiyanak, isang nilalang na may anyong sanggol, ngunit may pusong halimaw. Ang matatanda ay may mga kwento ng mga kaluluwang nanakaw at mga taong nawala nang dahil sa mapanlinlang na iyak nito. Nang magtatakip silim na, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa pangpang. Bitbit nila ang kanilang mga itak, sulo, at matatapang na salita. Ngunit sa harap ng madilim at tila kumukulong tubig ng sapa, walang sino man ang nagnais na maunang lumusong. Sinong mauna? Tanong ni Isko habang nanginginig ang hawak niyang sulo. Baka makuha ang kaluluwa natin eh. Mapanganib ang tiyanak. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Nagtutulakan, nagbubulungan, at naghahanap ng sisisihin. Sa gitna ng kaguluhan ng mga barako, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa gilid ng tubig. Si Simon yun. Suot ang kanyang luma at maputik na tsinelas, hindi siya nagsalita. Sa kanyang kanang kamay ay ang kanyang gunting sa paghahalaman, ang kasangkapang ginagamit niya upang bigyan ng hugis ang buhay sa kanyang hardin. Sa kanyang kaliwang bulsa ay nakatago ang isang maliit na bote ng banal na tubig na lagi niyang dala bilang proteksyon. Simon, bumalik ka rito. Mamamatay ka lang dyan. Sigaw ng isa, ngunit hindi lumingon si Simon. Ang tubig na abot hanggang bewang ay malamig at malapot. Tila may mga kamay na humihila sa kanya pababa. Ramdam niya ang takot, ngunit mas matimbang ang imahe ng sanggol na umiiyak sa gitna ng kadiliman. Habang papalapit siya sa isang malaking puno ng balete sa gitna ng sapa, narinig niya ang isang iyak. Isang iyak na tila sanggol, ngunit may kalakip na kakaibang huni na nagpapatayo ng balahibo. Mula sa mga ugat ng balete, lumitaw ang nilalang. Mukha yung sanggol, ngunit ang balat noon ay kasing kulay ng abo. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na pula, at nang bumuka ang bibig nito, bumungad ang mga hanay ng matatalim na ngipin na agaya ng sapating.
ang tiyanak. Hindi tumakbo si Simon. Sa halip na sumigaw o umatake agad, tumigil siya. Alam kong nagugutom ka at naghahanap ng kapayapaan. Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses, na dati nilang tinatawanan dahil sa lambot nito, ay nagsilbing parang gayuma sa paligid. Dahan-dahan niyang inilabas ang bote ng banal na tubig. Binuksan niya yon at nagsimulang bumigkas ng panalangin. Habang papalapit ang tiyanak, na tila handang sumunggab, isinaboy ni Simon ang tubig sa direksyon ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang isang napakasakit na tili. Ang banal na tubig ay nagdulot ng usok sa balat ng tiyanak, na nagpabagal sa pagkilos nito. Ngunit hindi sumuko ang halimaw. Gamit ang mahahaba nitong kuko, sumugod yun kay Simon. Sa isang mabilis at tumpak na pagkilos, isang kasanayan na nakuha niya sa pagtatabas ng mga matitigas na sanga, itinarak ni Simon ang kanyang gunting sa paghahalaman sa dibdib ng nilalang. Kasabay noon ay ang mahigpit na paghawak niya sa rosaryo na nasa kanyang bulsa. Humayo ka sa liwanag, bulong ni Simon. Sa isang huling malakas na sigaw, ang tiyanak ay naging abo at tuluyang naglaho sa hangin. Sa likod ng malaking ugat, nakita ni Simon ang sanggol na si Gabriel. Ligtas ito. Mahimbing na natutulog sa kabila ng lahat ng nangyari. Maingat itong binuhat ni Simon. Tila isang marupok na bulaklak na ayaw niyang malanta. Nang umahon si Simon mula sa madilim na sapa, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kalalakihang kanina ay nagmamayabang, ay nakatitig sa kanya ng may halong gulat at hiya. Ang taong tinawag nilang binabae ay may bakas ng dugo sa damit, basang-basa, ngunit may hawak na buhay na nailigtas niya. Lumapit si Aling Marta at nanginginig na tinanggap ang kanyang anak. Salamat, Simon. Maraming salamat. Hikbi ng isang ina. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin ng San Vicente. Wala nang nangahas na tumawag kay Simon na duwag. Napagtanto ng mga taga-baryo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapal ng boses o sa hilig sa gulo. Ang tunay na katapangan ay ang kakayahang harapin ng sariling takot para sa kapakanan ng iba. Isang lakas na nagmumula sa isang pusong kasing lambot ng talulot, ngunit kasing tibay ng ugat. Si Simon ay nanatili sa kanyang hardin. Pinatataba niya ang lupa, dinidiligan ng mga halaman, at hinahayaan ang halimuyak ng mga bulaklak na magsilbing paalala sa lahat. Nasa gitna ng pinakamadilim na sapa, ang pinakamalambot na boses ang siyang nakapaghahatid ng kaligtasan.